alamin na natin ang update sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong nagbukas na ang 44th at 45th ASEAN Summit and related summits. Mula sa Lao PDR, ihatid sa atin niya ni Clazel Pardilla live. Yes, Angelique, formal lang binuksan ang 44th at 45th ASEAN Summit and related summits dito sa Lao Vientiane at Lao People's Democratic Republic at ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience ang tema ng ASEAN Summit ngayong taon. Nilahukan ng 10 ASEAN state countries o state member countries kasama ang Timor-Leste bilang observer ang opening ceremony sa National Convention Center. Present si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang ASEAN leaders. Sinundan ito ng plenary at retreat session. Mga issue sa ASEAN region at mga bansa sa labas nito ang agenda ng dalawang pagpupulong. Ngayong araw, inaasahang magsasalita si Pangulong Marcos sa ASEAN Retreat Session, Interparliamentary Assembly at pagpupulong kasama ang Business Advisory Council at ASEAN Youth. Makikibahagi rin ang punong ehekutibo sa Business Investment Summit. 3 bilateral meetings sa pagitan ng Canada, New Zealand at Japan naman ang isasagawa sa mga susunod na araw. Angelique, layo ni Pangulong Marcos na isulong ang interes ng Pilipinas sa ASEAN tulad ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng ating ekonomiya at pagpapabuti ng kapakanan ng bawat Pilipino. Tatalakayin ang pagtugon sa banta ng climate change, mga natural at man-made calamity kasama ang transnational crime at economic downturns. Bibigyan diin ang posisyon ng Pilipinas bilang most dynamic at best performing economy sa Asia para makahakot ng dagdag na investment sa bansa. Mahalaga, Angelique, ang partisipasyon ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit para lalo pang pagtibayin ang kooperasyon sa ibang bansa sa pagharap ng mga hamon sa ASEAN at iba pang panig ng mundo na nakakaapekto rin sa atin. Samantala, habang abala sa ASEAN Summit ang Pangulo ay nagsagawa siya ng pagpupulong kasama sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Defense Secretary Gilberto Teodoro, Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac at National Security Advisor Eduardo Año. Tiniyak ng presidente na tinututukan ng pamahalaan ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan sa Middle East sa harap ng nangyayaring tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Yan muna ang latest mula rito sa Lao PDR. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Clay. Kamusta naman ang atmosphere sa loob ng pagpupulong? Ito ba'y naging mainit ang pagtanggap sa ating Pangulo at ngayon din sa pag-usap nila sa iba't ibang mga leader ng mga bansa? Yes, Angelique, mainit ang pagtanggap kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Simula pa lang nang dumating siya dito sa Vientiane, Lao PDR. Gayun din yung pagtanggap dun sa pagsisimula nga o yung opening ceremony ng 44th at 45th ASEAN Summit and related summits at inaasahan na magiging produktibo yung mga gagawing pagpupulong kasama si Pangulong Marcos dahil hindi lamang bibigyang pansin, Angelique, yung kooperasyon para sa trade and economic agenda, kung hindi inaasahan din na ipupunto ni Pangulong Marcos yung ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Mahalagang bagay yan para talagang maipunto yung ating karapatan sa ating teritoryo. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.